Hallelujah. Yan. Good afternoon po muli sa atin lahat. Magandang hapon po. Lalo na ngayong hapon ng Thursday. As I said kanina, maaring ang iba ay kagigising, bagong merienda. At sa oras na ito, hinihiling ko po ang inyong pagsama sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaral ay nakaline pa rin po doon sa ating pag-aaral na pinamagatang faith versus fear. Ayan. At sa ating mga previous studies, mga nakaisang buwan na rin po tayo, every Thursday, napag-aaralan po natin yung naibubunga po ng faith at saka ng fear. Alam po natin, pag nakita po natin doon, napag-aralan po natin doon kung paano uh, napagaling o naging resulta ng grabing pananampalataya ng mga karakter na ating napag-aralan at nagkaroon ng amazing na mga bagay na pangyayari sa kanilang buhay. At may mga takot din po na ibubunga rin po ng takot. Pero napag-aralan natin na okay lang po matakot tayo. Natural po na matakot tayo, pero ini-encourage po ng bawat isa na wag ma-overpower yung faith natin ng fear. Hayaan po natin na ang fear ay maging isang trigger lang po para sa ating faith, katulad ng isang baril na meron gatilyo. Siya po yung nagtitrigger para yung baril ay pumutok. So makikita natin dyan, may mga kwento po tayong naririnig, lalo na pag sako na yung nasusunugan, na hindi mailubos maisip ng tao kung paano niya nabuhat yung ref na ilabas niya. Samantalang may baboy doon. 1 kilo lang naman. Doon nandun sa ref. Pero gusto ko lang may pinpoint is nagawa niya yung bagay na hindi niya naman kaya sa normal na araw. 'Di ba? Humihingi siya ng tulong pag ipapasok 'yon kahit wala laman. Pero nung nagkaroon ng sakuna, dahil sa takot niya, hindi niya maipaliwanag bakit niya nabuhat yung ref. 'Di ba? Nakakarinig po din tayo ng mga kwento na yung isang pader, hindi mo kayang talunin yun eh. Pero dahil sa takot mo, dahil hinabol ka ng aso, nalundag mo yon, nalundag mo, so hindi mo maipaliwanag. So ay natural lang na matakot po tayo, pero hayaan natin ito na mag boost sa ating faith, lalo na sa ating pananampalataya. Kailangan po natin yan, lalo na sa sitwasyon natin ngayon na natatakot tayo dahil lalong paigtingin o pinaigting yung enhancement quarantine. Maring ang ilan po sa atin ay natatakot dahil isang buwan na mahigit na walang kita. Minsan natatakot tayo kung saan tayo kukuha ng ating kakainin. Pero in-encourage po ng bawat isa na yung faith po natin, hindi po tayo bibiguin po nito. Excuse me. Hindi po tayo bibiguin. Sa ating pag-aaral po, alam po natin na yung faith, ito po yung part natin. Part po natin ito, yung faith. At ang part po ng Diyos, yung biyaya niya, yung grace niya. Yan din yung mercy niya dahil sa pag-ibig niya. Yun po yung part niya. At available yung grace sa atin. At yung faith natin ay dapat maging available din lagi para sa atin. Dapat tangan-tangan po natin yung faith natin. Yan. At yung ating pag-aaralan po natin ngayon ay nakalain din po, when God seems distant. Yan. At bubuksan po natin ang ating aklat, ating Bible dyan sa Isaiah chapter 8, verse 17. Ang sinasabi niya po rito, "The Lord has hidden Himself from His people, but I trust Him and place my hope in Him." Yan, naging si Isaiah ay sinasabi niya na the Lord has hidden Himself from His people. Talagang minsan tinatago ng Diyos ang kanyang mukha sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga anak. Pero sabi niya, no matter how you feel, God is real. Yan po ang pinaka-foundation ng ating pag-aaralan. Na kahit ano yung maramdaman mo, ang Diyos po rin ay totoo. Yan. It is easy to worship God when things are going great in your life. Pag maganda yung sitwasyon mo, when God provides you food, diba? Pag bukas mo ng ref mo, punong-puno, wow! Ang sarap sabihin, kay buti-buti mo, Panginoon. Diba? Lalo na pag meron kang mga kaibigan na supportive, binibigyan ka ng mga mababait na kaibigan, yan, kasama. At binibigyan ka ng healthy na family, mga family mo, hindi mag-aaway-away, mapayapang family, nagtutulungan. Ang sarap sabihin sa Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Diba? Lalo na pag wala kang sakit, good health. Ang sarap pagpuri sa Panginoon kung wala kang sakit. Amen? Lulundag ka, nakakapunta ka sa mga gathering. 'Di ba? Kasi wala kang masigla ka. Yan.
Sarap magpuri sa Panginoon pag yung ang ah, ah, pangyayari sa ating buhay ay nasa magandang sitwasyon o happy situation. But circumstances are not always pleasant. Yun po yung matatandaan natin na meron nga tayong kasabihan na ang buhay natin ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw tayo, minsan din naman ay nasa ilalim. Pero yung question, what do you do when God seems a million miles away? Yan, ang tanong. Anong gagawin mo pag ramdam mo na parang wala ang Diyos? 'Di ba? Lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? Isang buwan na mahigit na lahat I believe lahat ng mananampalataya nanalangin sa Panginoon na itigil ng Diyos o isis ng Diyos itong pandemic na ito. 'Di ba? Gusto niyang tayo nanalangin lahat, mga maski leaders, mga members, 'di ba? Lahat ng sumasampalataya ay binali ang kanilang tuhod para manalangin sa Panginoon. Pero naging dito sa Pilipinas na isang buwan mahigit ay hindi pa rin. Bagkus nadadagdagan at nadadagdagan pa rin. So, maaring ang iba sa atin ay nasaan ang Diyos? Nasaan yung pagkilos ng Diyos? Yan. Katulad ng ating kinanta kanina, di ba? Yan. Sabi nung verse, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagalin? Anong problema ang di niya binigyan ng kasagutan o katugunan? Yan. Pero pag tatanungin natin, if we ask the song itself, sinasagot na tayo nung chorus niya eh. Sabi niya dito, di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya't wag mabahala. Hindi tayo kailanman bibiguin at di tayo pababayaan ng Diyos. Napakaganda. Amen. Dahil ayun yung pangako ng Diyos. Excuse me na nasa medyong uh, lalamunan ko dahil sa ating pagkanta. Pero wag po tayong pa-distract. Yan. I hope na naintindihan niyo po. Hindi po ito COVID. Praise God. Ayun po, balik po tayo doon. Na anong gagawin mo kung uh, feel mo ang Diyos ay malayo sa iyong sitwasyon, lalo na ngayon. Pero sabi, the deepest level of worship is praising God in spite of pain. Yan. Yun daw po yung malalim na level ng pagsamba o pagpupuri sa Diyos. Kung ikaw ay nagpupuri sa Diyos sa kabila ng masakit, mabigat na sitwasyon sa iyong buhay. Yan. Yun daw po yung malalim na level ng worship. Thanking God during trials. Yan. Nagpapasalamat ka sa Panginoon sa ganitong sitwasyon. Yan, hindi tayo nagpapasalamat dahil binigyan niya tayo ng ganitong sitwasyon. Pero nagpapasalamat tayo dahil nararanasan natin ang kanyang ginagawa patuloy. Yan. Hindi man niya pinapatay itong virus na ito, pero nararanasan natin everyday ang kanyang kabutihan. Minsan nga hindi tayo naiintindihan ng mga iba, no? Naumpog lang tayo sa mga dingding, sa mga hamba. Naumpog na tayo pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Minsan na-disgrasya na tayo pero salamat Panginoon. Kaya minsan ang tingin nila sa atin ay sira ulo. 'Di ba? Kasi hindi nila naiintindihan 'yon. Yan, 'di ba? Tayo lang po yung nakakaintindi. Yan. At salamat sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa atin, siya yung nag-iingat sa atin. Next po, trusting him when tempted. Nagtitiwala tayo sa kanya kung mayroong temptasyon, sapagkat alam natin hindi tayo nag-iisa, sapagkat kung sagalang sa ating sarili, maaaring babagsak po tayo. Pero dahil alam natin na ang Diyos ay hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo nilulubayan, sinasamahan niya tayo, tayo po ay magtatagumpay. Next po, surrendering while suffering. Yan. Nagsusurrender tayo pag tayo ay nagsasuffer. Bakit po? Hindi po tayo nananangan sa sarili nating lakas. Hindi po tayo nananangan sa ating kakayahan o dumedepende sa tao. Bagkus dumedepende tayo sa Panginoon. At ito pa yung higit, loving Him when He seems distant. Yan. Patuloy na minsan hindi natin maramdaman man yung kanyang presensya, pero patuloy na minamahal natin, hindi napuputol yung pagmamahal natin sa Diyos. Dahil ang friendship are often tested by separation and even silence. Yan, na minsan sa isang relasyon kailangan din ninyong maghiwalay para matest yung inyong relasyon. Katulad namin mag-asawa na sa tagal namin nagsama,
bilang lang sa aming daliri kung kailan kami naghihiwalay, kung may pupunta sa province. Pero nitong mga nakaraang taon ay na-test din ang aming relasyon nung pumunta siya ng abroad, 'di ba? At minsan nahirapan kami sa conversation although may mga technology, pero kailangan kong mapuyat para makausap siya dahil magkaiba yung oras namin. Magkaiba yung oras. Ganun po yung nararanasan ng mga may abroad na asawa. Kailangan mapuyat yung mga nasa Pilipinas para makausap yung kanilang mga asawa para magkaroon ng komunikasyon pa rin. Yun, natetest po yung mga relasyon. Minsan may mga kaibigan ka na pumupunta ng Cotabato, pumupunta ng ibang lugar, pumupunta ng mga provinces nila. Hindi mo natin hawak yun pero natitest din yung ating relasyon with them sa ganong sitwasyon. Lalo na yung relasyon natin o friendship natin with God, we won't always feel close to Him. Yan. Hindi natin minsan, may mga pagkakataon talaga na minsan wala ang Diyos, hindi natin maramdaman. Yan. Sabi nga ni Philip Yancey, any relationship involve times of closeness and times of distance. Yan. Mayroon talagang pagkakataon na o panahon na kayo ay magkakasama, ang sarap ng samahan ninyo, tawanan dito, banding dito, fellowship dito. Pero may mga pagkakataon naman na talagang di natin inaasahan, lumalayo yung kasama natin o yung kaibigan natin, lalo na yung kapatid po natin sa Panginoon. At ang maganda naman po rito, ang purpose po natin dito, ang purpose po nito ay to mature our relationship, especially po sa ating Panginoon. Yan. God will test it with period of seeming separation. Yan. Ito yung time kung saan pakiramdam mo you are abandoned by God. Na parang inabandon na ka ng Diyos. Ito yung pakiramdam mo na parang nakalimutan ka ng Diyos. God feels a million miles away. Yan. At ito po yung tinatawag nila na a days of spiritual dryness. Yan. Spiritual dryness. Kumbaga talagang tigib na tigib yung kaluluwa mo na dahil wala ang presensya ng Panginoon, di mo maramdaman. Lungkot na lungkot yung kaluluwa mo. At ito rin po ay tinatawag na dark of the soul. Dark night of the soul. Nakadiliman ng kaluluwa mo. Di ba pag nasa madilim ka, minsan nagigising ka ng madaling araw, tapos gusto mo nang lumiwanag, pero ang tagal ng mag-umaga. Yung pakiramdam na ganun. Parang gustong yung kaluluwa mo talagang lungkot na lungkot. Yan. Ang sabi nga ni Henry Nouwen, the ministry of absence. Ito daw po yung the ministry of absence. At sinabi rin po ni A.W. Tozer, kung kilala nyo po, the ministry of the night. Ito daw po yung the ministry of the night. Yan. At sabi naman po ng ilan, the winter of the heart. Yan. Yung taglamig sa ating puso. Yan. Kung talaga po, pag naranasan ninyo po na hindi nyo maramdaman yung presensya ng Panginoon, kumbaga nanlalamig yung puso po natin. Nanlalamig. Hinahanap niya ang Diyos. Dahil alam po natin na nilikha tayo ng Diyos na meron tayong hungerness sa ating kaluluwa na ang Diyos lamang ang makakasatisfy nito. Kaya pag once na lumalayo ang Diyos o bumabaling ang Diyos, ang kanyang mukha, talagang nalulungkot po ang ating puso. Nanlalamig po ang ating puso. Yan. Sa ating pag-aaral, beside Jesus, David probably had the closeness friendship with God. Alam po natin na si David ay naging malapit sa puso ng Diyos. God took pleasure in calling him a man after my own heart. Makikita po natin yan kung kayo po ay nagte-take note. Ito po, 1 Samuel chapter 13 verse 14. Yan. Na si David po ay malapit sa puso ng Diyos. Yan, malapit sa puso ng Diyos. Yan. Talagang lapit nila ng Diyos si David. But yet David frequently complained of God apparent absence. Pero si David na ito na malapit sa puso ng Diyos ay nag-complain sa pagkawala ng Diyos o pagka-absent ng Diyos sa kanyang
kaluluwa, sa kanyang buhay. At tignan po natin dyan sa Psalms chapter 10 verse 1, makikita po natin yan, Psalms chapter 10 verse 1. Yan. Kung nandiyan kayo, Psalms chapter 10 verse 1. Ito po yung pahayag ni David nung naramdaman niya na ang Diyos ay malayo sa kanya. Malayo sa kanya. Yan. Chapter 10 verse 1, sabi niya, "Why, O Lord, do you stand far off? Why do you hide yourself in times of trouble?" Yan. Si David na malapit sa puso ng Diyos. Sabi niya, "Lord, why are you standing aloof and far away? Why do you hide when I need you the most?" Yan. Diba? Even David na malapit sa puso ng Diyos ay nakaranas na mapagtaguan siya ng Diyos. Sabi din po dyan sa Psalms 22 verse 1, Psalms 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me?" Yan. Next verse po dyan sa Psalms 43 verse 2. Yan. Sabi niya dito, "You are my God. You are God, my stronghold. Why have you rejected me?" Yan. Sa ibang salin po sabi niya, Why have you abandoned me? Yan. Bakit mo ako pinabayaan o iniwan? Bakit mo ako nireject? Diba? So makikita po natin yan na malapit si King David sa puso ng Panginoon, pero nakaranas si David ng ganito mula sa Panginoon. Yan. Pero alam po natin, of course, na hindi talaga iniwan ng Diyos o inabandon na si David, katulad mo po at sa ako. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos, sapagkat pinangako niya na sa Hebrew chapter 13 verse 5, na sabi niya, "I will never leave you nor forsake you." Totoo po yan. Panghawakan po natin yan, sapagkat makikita po natin ang Diyos po ay hindi nagbabago. Sabi po sa Malakay 3:6, "I, the Lord, do not change." Hindi ako nagbabago, sabi ng Panginoon. Kaya pwede po natin pwede po natin panghawakan ito. Pwede po natin panghawakan itong pangako ng Diyos sa atin. 'Di ba? Sabi niya doon sa Malakay 3:6, "I, the Lord, do not change. So you, descendant of Jacob, are not destroyed, are not consumed." Kaya pala, itong Israel, kahit hanggang ngayon, maliit na bansa, napapalibutan siya, surrounded by enemies, pero hindi kailanman napupuksa. Bakit po? Dahil nangako ang Diyos sa kanyang mga ninuno kay Jacob na hindi sila pababayaan. Kaya sinabi ng Panginoon, "I, the Lord, do not change. So you, descendant of Jacob, are not consumed." Hindi kayo nadidestroy. Hindi kayo na-abolish dahil ang Diyos nangako sa kanyang mga ninuno. Kaya panghawakan po natin ito, that the Lord will never forsake us. The Lord will never abandon us. Kaya napakaganda dahil meron tayong Diyos na inaasahan. Pero alam natin, but God has not promised you will always feel my presence. Hindi niya po ito pinangako na lagi mong maranasan ng aking presensya. Pinangako po ba sa atin yan? Yan. Na lagi mo akong maranasan, lagi mo akong maramdaman, lagi mo akong minuminuto, lagi kitang iniyayakap ng aking presensya. Hindi po. Instead, ang Diyos po, inadmit din niya na sometimes He hide His face from us. Diyan po sa Isaiah 45, verse 15. Yan. Medyo nangangati po yung aking lalamunan, Excuse me po. Isaiah 45, verse 15. Yan. "Truly you are God. You are a God who hide Himself, O God and Savior of Israel." Yan. Talagang maging ang Diyos ay tinatago niya rin po ang kanyang mukha. There are times when He appears to be MIA sa ating buhay. Missing in action. Yan. Missing in action. Yan. Sa ating buhay. Minsan paggising po natin sa umaga, all our spiritual senses are gone. All our spiritual feelings are gone.
Yan, minsan paggising mo sa umaga parang, ano ka ba ang kulang sa akin? Parang meron kulang. Pero ang ginawa mo, nag-pray ka. Nag-pray ka sa Panginoon but nothing changed. Nirebuke natin yung devil pero wala pa rin nangyari. Diba? Humingi tayo ng prayers sa ating mga leaders, sa mga uh, kaibigan nating mananampalataya, pero walang nagbabago. Pinatawad natin yung alam natin na uh, nagkasala sa atin, pero ganun pa rin. Confess every sin that we imagine na nagawa natin. Diba? Minsan nag-fast din po tayo para bumalik lang yung pakiramdam natin na yung presensya ng ating Panginoon, pero wala. From that moment, nagwa-wonder na tayo, what's wrong with me? What's wrong with me? Yan. Tinatanong natin ang sarili natin, ano ba kaya ang mali ko? Ano kaya ang nangyari sa akin? Ano kaya ang naging kasalanan ko? Pero ang katotohanan po, wala pong mali sa atin. Ito po ay normal na parte ng ating buhay to test ang ating pananampalataya, para mag-mature yung ating pananampalataya, para mag-mature po yung relasyon po natin sa Diyos. Ito po yung moment kung saan tinetest po yung ating faith, kung kumusta yung ating faith, magbabago ba ito kung ang Diyos ay hindi mo maramdaman, di ba? So ito yung time, moment, platform kung saan natitest yung ating pananampalataya to the purpose na tayo po ay mag-mature, dumepende sa ating Panginoon kahit hindi po natin maramdaman yung kanyang presensya. Every Christian goes through it at least once, minsan several times, o minsan medyo a long period of time na nakararanasan po natin ito. Nararanasan po natin ito na paggising natin sa umaga parang wala, dry na dry ang ating kaluluwa. Sabi niya rito, it is painful and disconcerting, but it is absolutely vital for the development of your faith. Yan. Masakit ito. Nakakabahala ito, pero ito yung absolute vital kung saan nagde-develop po yung ating pananampalataya. Kung matatandaan nyo po yung mga magulang, di ba? Tayong mga magulang, uh, o maging nung baby tayo, di ba? Nung andun na tayo sa stage o moment na gusto na natin maglakad, ang ating mga magulang ay ginagabayan tayo, di ba? Pero pag yung medyo alam na nilang nakakahakbang na tayo, 1, 2, 3, binibitawan tayo ng ating mga magulang. Diba? Minsan, tapos nakakahakbang tayo ng 3, tapos bumabagsak tayo, umiiyak tayo, tapos pinapangko tayo ng ating mga magulang. Kino-comfort nila tayo na sinasabi, kaya mo yan, kaya mo yan. So yung part na yun na binibitawan tayo ng ating magulang, yun yung moment na tinuturuan niya tayo na maging dependent dun sa ating kakayahan na maglakad. Yan, para tayo po ay matutong maglakad. Katulad din po nung agila kung inyo pong napag-aralan o narinig. Ang agila po sa kanyang mga inakay, inililipad niya ito sa mataas na himpapawid. Tapos binibitawan niya ito, dinedrop niya yung kanyang mga inakay. Yan, tapos itong mga inakay, syempre nakakaranas sila ng takot. Kasi hindi naman nila ginagawa yon pagkapanganak sa kanila. So makikita natin dito pumapagaspas yung mga inakay hanggat sa matuto sila para mag-balance. Pero pag yung mapapahamak na sila, babagsak na sila, sinasambot sila ng kanilang nanay o parents, tapos nililipad ulit sa taas, tapos uulitin hanggat sa matuto yung inakay na mag-balance at lumipad. And then later, eventually, may enjoy niya na yung paglipad. So ganun po tayo. Sometimes iniiwan tayo ng Diyos. Yung feelings natin, inaalis niya yung feelings na maramdaman natin yung presence niya for us to be able na dumepende sa Kanya kahit hindi natin nararanasan yung Kanyang presensya. Knowing this, Job hoped when he could not feel God's presence in his life. Naranasan po ni Job ito at naging pag-asa niya ito nung naramdaman niya na hindi niya maramdaman yung presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Yan, medyo destructive po yung paligid, pero tayo po ay magpatuloy. Buksan po natin ang ating mga Bible dyan sa Job chapter 23 verse 8, 23 verse 8 and up to 10. 23 yan.
ng Job 8-10. Sabi niya rito, "But if I go to east, he is not there. If I go to west, I do not find him. When he is at work in the north, I do not see him. Turns when he turns to the south, I catch no glimpse of him." Sa verse 10 sabi niya, "But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold." Yan. So makikita po natin yan na si Job po ay naranasan niyan ito. Nagpapakita na sinisik niya yung presence ni Lord. Alam po naman natin yung nangyari kay Job. Sinik niya yung presence ni Lord pero hindi niya matagpuan. Sabi niya, "I go east but he is not there. I go west but I can't find him. I do not see him in the north, for he is hidden." Nagtatago siya. "I turn to south but I cannot find him, but he knows where I am going. And when he tested me like a gold in a fire, he will pronounce me innocent." Yan. So makikita po natin dyan na naramdaman niya na wala yung presence ni Lord. Especially dun kung kailangan niya na ang Diyos. Doon pa nawala. Doon niya pa hindi naramdaman yung presence ng Diyos. Yan. Kung nararamdaman po natin na ang Diyos ay malayo, maraming pumapasok sa ating isipan. Maybe ang Diyos ay galit sa atin. Maybe dinidisiplina ako ng Diyos sa some of my sin. Yun ang mga iniisip po natin. Pero in fact, sin does. Ang kasalanan po talaga ay dinidisconnect po tayo sa fellowship natin sa Panginoon. Seryoso po yung kasalanan. Dinidisconnect niya po ang ating relasyon sa ating Panginoon. So wag po tayong ma-surprise kung hindi natin maramdaman ang Diyos kung tayo po ay namumuhay doon sa kasalanan. Alam po natin ang kasalanan ay ayaw na ayaw ng Diyos. Diba? Kung matatandaan po natin, ang Diyos po ay maganda, perfect ang plano niya sa tao, sa humankind. Diba? Lahat nung sa panahon doon sa Eden, diba? Nilagay ng Diyos ang tao sa Eden, unang tao sa Eden. At ang gagawin niya lang, pag-harvest ng kakainin niya. Andun lahat mga kakainin niya. At binigyan siya ng kapangyarihan na pangalanan lahat ng mga hayop doon, maiilap man ito o maaamo. Diba? At hindi sila mamamatay. Walang kamatayan. Perfect. Hindi sila magpapagod. Pero hindi naman sila ginawa ng Diyos na robot na itong gusto kong gawin mo, iyan. Hindi po. Dahil mahal po tayo ng Diyos, binigyan niya po tayo ng will. Ito po yung sarili nating pagpapasya. Yan. But to challenge that will, naglagay din siya ng puno kung saan hindi pwedeng kainin ng tao. Yan, ito yung puno na kung saan pinagbawal ng Diyos na kainin nila Adan at Eva. So makikita po natin yan. To challenge lang naman yung will eh. Kasi halimbawa, kung wala yung puno, tapos meron sila lang will, ano yung purpose ng will? Katulad po nito, ako yung magulang ko, bibigyan ko yung anak ko ng karapatan. Anak, ito, karapatan mong, bibigyan kita ng 10 bagay, at bibigyan kita ng karapatang mamili. Ito yung karapatan mong mamili kung ano yung gusto mong piliin. Tapos tatanungin ng anak mo, ano yung 10 bagay, tay? Yan, sasabihin ko, yung 10 bagay ay puro itlog. Diba? Puro itlog. So, ano yung purpose ng will? Diba? Ano yung purpose ng will? Kung yung gusto ko rin pala ang nasusunod. So, nagbigay siya ng challenge na ito, na meron siyang pagpipilian. Yan. Yun po yung purpose ng will na binigay ng Diyos. At hiningi po ng Diyos yung obedience sa ating mga ninuno kay Adan at Eva. Yung obedience po yung unang hiniling at inaasahan ng Diyos na itutugon po natin sa Panginoon o sa Diyos o manlilikas sa atin. Pero alam po natin, nag-failure po yung tao. Nag-disobey po sila. Nagkasala po sila. Nag-disobey po sila sa Diyos. Diba? Nung moment na yan, nakakausap nila ang Diyos malapitan. Diba? Pero nung nagkasala sila, lumabas sila sa Eden. Pinalaya sila sa Eden. At sinara yung Eden. At anong pagbabago po? Ano yung naging bunga ng disobedience ng tao? Dati, nag-harvest ka na lang, kakain ka na lang ng kakain. Pero, nung nagkasala ka, kailangan mong magbungkal,
magtanim, diligan mo ito, hintayin mong lumaki yung tinanim mo hanggat sa magbunga, saka ka palang makaka-harvest. Magkaiba sila, di ba? So makikita, yun po yung binunga ng kasalanan. At dati malapitan, nakakausap nila ang Diyos, pero dahil sa disobedience, dahil sa kasalanan, lumayo ang Diyos sa tao. Yan. At yan po yung minana natin. At isa pa, dati ang plano ng Diyos, walang kamatayan ang tao. Pero dahil dun sa kasalanan, yung disobedience na yun, nagkaroon ng number ang ating araw. Nagkaroon tayo ng limit na mabubuhay lang tayo ng dati umabot pa ang tao ng mga daan-daan, tapos bumaba 120 hanggang sa naging 75. Minsan nakakalungkot, ngayon ang aga-aga pa namamatay na. So yun po yung minana natin, physical na kamatayan. Yun po yung binunga ng ating pagsuway sa Panginoon. At dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis, hindi po ito yung image, yung wangis na meron tayong likas na pagmamahal, likas na pagkatakot sa Diyos, pagkakilala sa Diyos, meron tayong habag. Yan yung mga wangis. At meron tayong taglay-taglay niyan bilang tao, na alam natin, kahit tumingin ka sa kalawakan, sa kapaligiran, na alam mo na meron lumikha ng lahat ng mga ito. Yan. Kaya ang tao po doon sa human race, ginagawa nila yung mga kaparaanan para abutin yung favor ng Diyos. Yan, sa kanya-kanyang kaparaanan, yung iba sa filosofiya nila, 'di ba? Sa kayamanan nila, naghahandog sila para makuha nila yung favor ng Diyos. Talagang ginagastusan nila 'yan. Tapos yung iba yung kabaitan, yan. Yung iba yung religion, ang dami ng pinasok na sekta ng religion. Kasi yun yung alam niya, kaparaanan niya, na abutin yung favor ng Diyos sa kanyang buhay. Pero ang lahat po ng ito, sabi sa Romans 3:23 ba, hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang lahat po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng gagawin natin. At ang sabi sa Isaiah, di ba, yung righteous deeds natin ay parang isang basahan lamang sa Panginoon. So, ibig sabihin, wala tayong magagawang mabuti para makuha yung pabor ng Diyos. Wala tayong magawang mabuti para may panumbalik yung relasyon natin sa Diyos. Yan. At paano ito panumbalik? Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At makikita po natin dyan sa John 3:16, di ba? Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mundo, sa daigdig, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero may kondisyon pala. 'Di ba? Ang sino mang sumampalataya, at yun po yung pinag-aaralan natin, yung faith. Yun po yung bahagi natin, yung part po natin. Yung faith, kailangan po natin sumampalataya. At yung faith po na yan ay gusto ng Diyos ma-develop doon sa malalim na level. 'Di ba? Kaya pinag-aralan natin na minsan iniiwan niya tayo for us to be able na manindigan sa ating pananampalataya. Kahit di natin maramdaman ang Diyos, still manindigan po tayo na totoo ang Diyos. We put our eyes sa ating Panginoon. Kaya ganun po, may kondisyon, sumampalataya. At makikita natin sa Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. Sabi niya, kamatayan. Pero hindi po tinutukoy nito yung physical na kamatayan. Sapagkat yung physical na kamatayan, minana po natin yan dun sa kasalanan ng ating mga ninuno. Meron na po tayong physical death. At hindi natin alam, may oras tayo pong makakaranas noon. Pero yung tinutukoy po dito na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ito po yung spiritual separation sa Diyos. Yan. Kung tayo po ay nagkakasala, kasi alam po natin ang Diyos hindi makatingin sa kasalanan . Yan. Pero dahil doon sa pananampalataya natin sa anak ng Diyos na umabot sa atin sapagkat hindi natin kayang abutin ang Diyos po ang umabot sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi niya doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through
Christ Jesus. Yan, sa pananampalataya natin sa kanyang anak. So makikita po natin yan dahil sa pananampalataya po natin sa kanyang anak. At napakahalaga po na ma-develop po natin yung pananampalataya. Kailangan natin lumago sa ating pananampalataya. Kaya pag nakakaranas po tayo ng hindi natin ma-sense yung presence ni Lord, ay patuloy na isipin natin, ito yung moment kung saan gusto ng Diyos na mag-matured ako sa aking pananampalataya. Hindi po ito yung platform o hindi po ito yung pagkakataon na mag-complain ako. Yan. Hindi po ako magko-complain na pagod na ako sa nangyayaring ito. Ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal na. Wala na kaming makain. Kumakalampag na ang aming bigasan. Wala nang laman ng aming ref. Pagod na ako. Wala na akong masasahod. Yan. Tapos, papahigpitan pa, magma-martial law pa. Di ba? Hindi ito yung moment kung saan magko-complain po tayo sa ating sitwasyon o sa ating sarili. Di ba? Pero ang Diyos gusto niya pong ituro sa atin na ito yung pagkakataon na lalago po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya ariin po natin itong pagkakataon na ito na lumalim po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Gawin po natin, pag nalulungkot tayo, magbasa tayo ng kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. At patuloy na binabago po ito ang ating mga buhay. Binabago po ito ng salita ng Diyos ang ating mga perspective sa ating buhay. Kaya mahalaga po na sa ganitong kaparaanan, every Thursday, every Tuesday, Wednesday meron din po tayong pag-aaral, Saturday meron din po tayong pag-aaral. 'Di ba? Kaya sa mga kahit nasa bahay ka, kailangan po natin mag-aral at magpalakasan. Ako po, nagiging kalakasan ko po kayo. At alam ko po na ang salita ng Diyos ay nagiging kalakasan po natin. Kaya ipag-pray po natin ang ating mga kapatid. Pag-pray natin yung lalo na yung mga kapatiran natin na alam natin na minsan nagkukulang sa kanilang mga buhay. Kaya mahalaga po sa panahong ito, wag po natin sisihin yung sarili natin na kung alam ko lang magkakaganito. Yan. Nag-imbak na ako ng nag-imbak pero tapos na po 'yun. Huwag po natin sisihin ang ating sarili. Wala po tayong dapat sisihin sa pagkakataong ito. Huwag din po natin sisihin ang ating government. Kasi alam po natin lahat ng ang gobyerno po ay ang Diyos din po ang nagtalaga nito kaya kailangan po natin mag-obey. Yan. Ito po ay bahagi ng ating paglago sa ating pananampalataya at patuloy natin ipanalangin ang ating mga government official, lalo na ang ating Pangulo. Huwag po natin batikusin ang ating government. Yan. Hindi man tayo ayon dun sa kanyang ginagawa o ayon man tayo, basta ipag-pray natin, pagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng sitwasyon na ating nararanasan sa ating buhay. So, yun po muna ang ating pag-aaral. Patuloy na magpalaguan po tayo, magpalakasan po tayo mga kapatid. Lagi po tayong update sa mga gawain ng ating iglesia at patuloy na magpalakasan tayo lagi. Lagi tayong magkumustahan, mag-text po tayo sa bawat isa. Kumustahin po natin ang ating mga leaders, kumustahin po natin yung ating mga kapatiran dahil yung text lang natin o makita tayo sa isang ganitong kaparaanan, lumalakas po ang bawat isa. Lumalakas po ang bawat isa. Kaya lalo na yung mga kapatiran natin na nasa banig po ng karamdaman sa ngayon, patuloy na ang kalakasan po ng Panginoon, ipag-pray po natin sila. Yan, palakasin po natin sila. Sapagkat ang Diyos po ay may purpose ang Diyos bakit ganito ang nangyayari sa atin. At yung purpose na yon, huwag po natin ma-miss na maging kabahagi tayo noon at maging kasama tayo doon na umaasa na matutupad yung plano ng Diyos na ito ay para din po sa ating kapakinabangan lahat. Kaya salamat po sa bawat isa sa inyo. Patuloy po na sabi ko nga kanina, ipa-flash naman po yung mga schedule ng ating mga gawain. Suportahan po natin ito na patuloy na wag po natin ma-miss yung mga gawain sapagkat ito ay malaking parte para sa ating kalaguan. Minsan nakakaranas man tayo ng kabigatan sa ating
buhay. 'Di ba sabi nun sa chorus na kinanta natin, 'di ba't wala? Lahat ay hindi lingid sa Kanya. Hindi po lingid sa ating Panginoon yung nangyayari sa atin. Huwag po tayong mabahala. Sabi niya, kaya't huwag kang mabahala, hindi ka kailanman bibiguin ng Panginoon. Yan. Hanggang po sa muli, patuloy na magsama-sama po tayo ulit at suportahan pa rin po ninyo ako at yung mga kasama po natin na nagpapahayag din po sa mga nag-aaral din po ng salita ng Diyos. At sa oras pong ito, tayo po ay dadako sa panalangin. Samahan ninyo po ako. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po Panginoon sa hapong ito Panginoon. Na kami po o Diyos ay nagsama-sama Panginoon, nagbulay o God ng inyong mga salita. Patuloy o God na kayo po ang Diyos na aming pinupuri, pinasasalamatan o God. Minsan man nakakaranas kami na hindi namin maramdaman ang inyong presence Panginoon. Pero alam po namin o Diyos na kayo po ang Diyos na totoo, Diyos na hindi nagbabago no matter how we feel, Panginoon. Kung ano, kahit ano man nararamdaman namin o sitwasyon namin sa aming buhay, Panginoon. Nandyan pa rin po kayo, God, na gumagabay sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dalangin po namin ang bawat isa, Panginoon. Lalo na yung o God, yung mga kapatid namin, Panginoon, na nakakaranas, o God, ng kabigatan, Panginoon, kawalan, o God, minsan pagkain, Panginoon. Lord, kayo po ang aming Jehovah Jireh, O God, na nagpo-provide, Panginoon, ng bawat pangangailangan po namin, O Diyos. Kaya Lord, turuan mo rin po kami, O God, to seek your, isik, O God, yung mga bagay, O God, na itinuturo ninyo sa amin, Panginoon. At patuloy na maranasan po namin, O God, ang patuloy na ang biyaya nyo sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain nyo rin po, O God, yung mga kapatid po namin na nasa banig, O God, ng karamdaman, Panginoon, na patuloy, O God, na kayo po ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Kayo po ang dakilang manggagamot namin, Panginoon, na maranasan po, O God, ng mga kapatid namin ito, O God, ang healing nagmumula sa inyo, O Diyos. Patuloy, O God, na i-comfort mo ang kanilang buhay, ang kanilang kaluluwa, Panginoon, even their family, Panginoon, i-comfort mo po, O God. At maging sa financial na provision, Panginoon, kayo po ang siyang kumilos, mag-provide po, O God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga leaders po namin, O God, na patuloy, O God, sa aming iglesia, Panginoon, mula sa aming pastor, Panginoon. Lord, i-bless mo po, O God, ang kanyang buhay. Patuloy na kayo po ang siyang magpala sa kanyang physical, O God. Kayo pong magbigay ng kalusugan sa kanya, kalakasan, Panginoon, maging ang kanyang family, Panginoon. Kayo po ang Diyos na magpalaw din po sa kanyang family, O God. At Lord, sa lahat po ng kapastoran, Panginoon, patuloy, O God, ang mga lingkod mong ito, O Diyos, ay kayo lamang po, O God, ang magbigay ng kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Sapagkat sila po, O God, ang mga frontliners namin, Panginoon, na nag-aalaga po, O God, sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Sila po, O God, ay may mga hinahawakang mga tupa, Panginoon. Kaya Lord, patuloy na palakasin mo po sila, Panginoon, upang maging kalakasan din po sila, O God, ng mga tupa, Panginoon ninyo, O Diyos. Salamat po, O God, at maging, O God, sa mga leaders po namin, co-leaders po namin, Panginoon. Dalangin din po namin patuloy, O God, na kalakasan nagmumula sa inyo, O God. Comfort mo pong bawat isa sa amin, Panginoon. At lahat po, O God, ng kapatiran, Panginoon, pagpalain mo po kahit anong mga sitwasyon, iba-ibang sitwasyon sa aming buhay, Panginoon. Kayo po ang dakilang Diyos, ang nakakakita, hindi po lingid, O God, ang mga sitwasyon namin sa inyo, O God. Kaya Lord, tulungan nyo kami, O God, na magtiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin din po namin, O God, ang aming government, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo po, O Diyos, ang aming government, Panginoon, especially sa pangunguna po, O God, ng aming Pangulo, ng aming presidente na si Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Lord, patuloy na surround mo po, God, siya ng mga taong may takot sa inyo, Panginoon. At patuloy, O God, na patuloy na maranasan niya, Panginoon, ang kalooban mo sa kanyang buhay, Panginoon. Protect him, Panginoon. Bless mo ang kanyang physical, Panginoon. At patuloy na palakasin mo, O God, ang kanyang pangangatawan, Panginoon, para malid niya po, O God, ang aming bansa, Panginoon. At maharap po namin, O God, sa pangungunan niya, O God, ang crisis na ito sa aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo lahat po ng liderato, Panginoon,
ng aming bansa, Panginoon. This is the time, Panginoon, na magkaisa at patuloy, O God, na pagpalain mo sila, enable mo po sila, O God, na magampanan po nila, O God, ang kanilang mga tungkulin, O God, sa kanilang mga perspective na katungkulan, Panginoon, o nasasakupan, Panginoon. Bless mo po, O God, ang mga frontliners din po namin, Panginoon, ang mga doctors, O God, mga nurses, O God, ang mga researchers, O God, ang mga scientists po namin, Panginoon, especially yung mga volunteers, Panginoon, mga janitor, Panginoon, at mga nasa groceries, O God, mga staff nito, Panginoon, na mga garbage collector po namin, Panginoon. Kayo po ang dakilang Diyos at lahat po, O God, na ginagampanan nila o nagbo-volunteer, Panginoon, para patuloy, O Diyos, na tumatakbo pa rin ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Ingatan mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. I-comfort mo rin po, O God, ang kanilang mga family, Panginoon. Iniiwan nila ang mga family, O God, for the sake na makapaglingkod sa aming bansa, Panginoon. Maging ang mga armed forces po namin, Panginoon, mga PNP, Panginoon, ang mga AFP, O God, at lahat po, O God, ng sangayon, O God, ng aming mga kasundaluhan, Panginoon. At salamat po, O God, maging ang mga Marines at Navy, Panginoon. Kayo po ang Diyos na magpala, Panginoon, sa kanila, O God. Lord, bigyan mo po sila, O God, ng pusong pagkakaisa, Panginoon, na patuloy, O Diyos, sa ganitong sitwasyon, Panginoon, ay kami po ay sama-sama, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na haharap, Panginoon, sa ganitong crisis, O God, ng may katatagan dahil kayo ang dakilang Diyos namin, Panginoon. Kayo po ang maghari, O God, sa aming pamilya, sa aming buhay. Kayo po ang mag-reign, Panginoon, sa aming community, sa aming bansa, sa aming government, Panginoon, sa lahat ng sektor ng aming government, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil alam ko po, O God, sabi ng iyong salita na mapalad ang bansa na si Yahweh ang Diyos. Kaya, Lord, salamat po, O Diyos. Kayo po ang maghari, Panginoon, sa aming bansa, O God. Maraming salamat po, O God. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan, Panginoon, ang luwalhati, O God, at patuloy na papuri, O God, ng inyong mga anak, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you. Hanggang sa muli po, mga kapatid. God bless po.